ating sumila ngayon, manunubos Kristo Jesus. Ang anghel sa kalangitan, masayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, O Panginoon, kawan mo kami, O Kristo, kawan mo kami, O Kristo, kawan mo kami, Panginoon, kawan mo kami, Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinagindapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay magpagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu,
ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At yon ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito pakinggan niyo siya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan,
at bumababa sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po dito sa National Shrine ni Padre Pio. Napakahalaga po sa atin bilang mga Pilipino ang pagiging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga, tinitingnan kung paano tayo gumagalaw, kung paano tayo kumikilos, at kung paano natin ginagampanan ng lubusan yung mga ipinagkatiwala sa atin. At oras na tayo ay sumira doon sa inaasahan sa atin, tunay na nagiging malaki ang epekto nito doon sa ating gampanin. Nasisira ang tiwala ng mga nagtiwala. Dahil siyempre ang inaasahan sa atin pag tayo ay pinagtiwalaan, ito ay ating iingatan at gagampanan ng buong husay. Kaya naman, doon natin makikita na yung malaking inaasahan sa atin kapag tayo ay pinagtiwalaan. At napakahalaga nito, kung kaya nga dapat ito'y ating lubusang pangalagaan. Yung sa ating Ebanghelyo, narito si Juan Bautista, na alam natin pinagtiwalaan ng Diyos na maging tagapaghanda ng daraanan ng tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, makikita natin yung paninindigan ni Juan Bautista doon sa gampaning ibinigay sa kanya ng Diyos. Buong katapatan niya itong isinakatuparan dahil nga ito ay itinakda ng Diyos para sa kanya. Makikita natin na bagamat si Juan Bautista ay kinikilala na po ng marami. At akala nga ng marami ay siya na mismo yung Mesiyas. Pero narito si Juan na lubos na nanindigan doon sa kanyang gampanin na siya ang tagapaghanda ng Mesiyas na darating. At ito'y malinaw sa kanya. Hindi siya nadala. Anong tukso na yung iba'y nagsasabi na ikaw na yung Mesiyas. Pero si Juan Bautista, patuloy na nanindigan doon sa kanyang misyon sapagkat malinaw sa kanya kung ano mismo ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Siya ang tagapaghanda. Kaya ito yung kanyang ginampanan. Dahil ito mismo yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang gampanin. Kaya ito'y pinanindigan niya hanggang kamatayan. At tunay, si Juan Bautista ay nanindigan doon sa kanyang misyon bilang tagapaghanda ng daraanan ng ating Panginoon. Kaya naman, ito'y nagbibigay sa atin ng malaking hamon upang tingnan natin ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tingnan natin kung paano natin pinaninindigan ang pagtitiwalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil napakarami po ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang biyaya ng pananampalataya, ang biyaya ng buhay.
Napakaraming biyayang ating tinanggap. Kaya tingnan natin paano tayo nagiging tapat, no, sa pangalaga doon sa mga biyayang binigay sa atin ng Diyos. Sa ating buhay pananampalataya, tingnan natin, paano nga ba natin pinaninindigan yung napakalaking biyaya ng pananampalatayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dapat maging malinaw lagi sa atin na sa pagtanggap natin ng ating pananampalataya, marami nating ipinangako. Noon tayo'y binyagan. Naaalala pa ba natin yan? Baka sabihin naman natin, ay, maliit pa po ako, bata pa po ako na ako'y binyagan. Ay, pero sino ang sumagot? Di ba ang mga magulang, ninong at ninang, na inaasahan na siyang magmumulat doon sa bata habang lumalaki upang ito ay kanyang mapanindigan. Kaya magandang tingnan natin, paano nga ba tayo naging tapat doon sa mga ipinagkatiwala sa atin? So napakaraming biyaya ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pero paano natin ito pinaninindigan? Paano natin ito pinangangalagaan? Malaki yung inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Dahil pinupuspos niya tayo ng biyaya upang tayo ay lubos na makagampan doon sa mga tinanggap natin na gampanin mula sa Kanya. So napakahalaga po na maging malinaw sa atin yung dapat nating panindigan, yung dapat nating isabuhay. Dahil malaki ang inaasahan sa atin. Kumpleto tayo sa biyaya. Kumpleto tayo sa paggabay ng Diyos. Diyan siya hindi nagkukulang. Kung minsan tayo lang o kadalasan tayo, yung nakakalimot. Tayo yung umaayaw at lumilihis ng landasin. Pero lagi natin tatandaan, malaki ang inaasahan sa atin ng Diyos. Kaya sana, sa tulong ng halimbawa ni San Juan Bautista na ibinigay niya sa atin, nandoon sa ating Ebanghelyo, na kung saan siya'y nanindigan ng lubusan, doon sa bukasyong ibinigay sa kanya ng Diyos, bilang tagapaghanda ng daraanan ng Mesiyas, sana tayo rin maging tapat ng lubusan doon sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa mga biyaya na ipinigay sa atin ng Diyos, upang sama-sama nating makamit ang ating hinahangad na kaligtasan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawain, Ama ng lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Noon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim, sa langit sumilang ang isang bituin, liwanag ito'y kay ningning, nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagningning, higit sa liwanag ng mga bituin sa langit at mapapansin. O bituin na nanangin sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Doon sa
bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim. Sa langit sumilang ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagniningning. Higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. O bituin na tatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristong Jesus. Ni Kristo Jesus. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lungkot, magsasayaw sa kagalakan.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makanta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Isusunod po agad ang liturhiya ng pagpapagaling at ang pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapepa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Isasagawa na po natin ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang
kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo. Mari na pong ialay ang mga bulaklak sa imahe ni Santo Padre Pio. Tulad ni Cristo, matutong umibig, tulad ni Cristo. Sa mga nais pa pong mag-alay ng bulaklak kay Santo Padre Pio, available pa po ang mga rosas sa may Chapel of Reconciliation at sa may gilid ng ating extension area. Ang puting rosas ay simbolo ng